Tama na ko mga alas 11 kaya aron kamo na pod. Kaya napoy bugat nga luwan ang mga magulang gabahin sa small group. Siguro muundang ko sayo dayon share gamay. Murag gihurot naman to ni Brad Gino, kuha na lang ning tiwas-tiwasan og gamay. Dayon sharing dayon i-share nila ang bahin sa small group. Dahil ko ng Ginoo. So sa pasahon sa Galacia, na diha ang nagpaluyong kahimtang ba? Murag nangalamat sila. Oh, ang mga balaan dito gipanglamat. Imbes kay naana ni Kristo ning tipas pagyud sa kasuguan. Pero diha di ay sa nagpaluyong kahimtang na di ay diha ang panahon nga mapadayag ang Dios mga igsoon. Sa bitaw sa tuang kasinatian sa tuang kaugalingon ba itong personal. Bisan sa luyo, nining kahimtang nato nga medyo pitos ta. Pero diha di ay anang luyo nga kahimtang, diha mapadayag ang gahom sa Dios ug siya mismo. Praise the Lord. Kana bitawng muagitag mga kahimtang nga medyo lisod. Maingon na marintag, "Oh Lord Jesus." Na dito spines, na Amerikano dito nga nakabana siya og magtotoo. Dili siya mutog Dios. Masamong man nilang ni na pulutan. Dili siya mutog Dios kay atheist man siya. Pero sa dihang nabati niya ang medyo pitos nga kahimtang. Nadunggan Dios mga silingan dito niingon siya, "Oh Lord, help me." Niingon na gud siya. Di gito siya mutuog Dios. Suryahan to nilang di mutuo. Pero niingon gud siya sa katapusan, medyo miatbot ang kahimtang nga medyo siya, "Oh Lord, help me." Ang basahon sa Galacia, ingon na ang kahimtang, ang mga magtotoo medyo nalamat kung tanaw nimo kung ako pa siguro ato. Moingon gud siguro ko yabag na gining mga igsoona. Pero si Apostol Pablo positibo kay siya. Kay nakita man niya, bisan luyo adtong kahimtanga, diha day mapadayag ang gahom sa Dios. Dahil ko ng Ginoo. Munang, kining kapitulo 18 sa pasahon sa Galacia sa life study, na isaad, ang saad batok sa kasuguan. Yan ako ni kaisay-isay, kay gisaysay ni Brad Gino. Pero ako lang pagtagad kining saad o kining kasuguan. Sa milabay nga mga mensahe, dapat dili po tayo kahit one-sided. Gipatinaw dito nga ang saad, gigamit din na siya sa Ginoo aron pag-agak ngadto ni Kristo. Praise the Lord. Giingon sa Tegson kaya nag-speak nga kung ang bata pa ba, wala pa siya naluwas, nagkinahanglan siya kasuguan. Ang bata, dili na pwede nimo, dapat niya, kinay mong baton, mao ginay mong baton. Kay bata pa man siya, nagkinahanglan siya kasuguan. So ang kasuguan, applicable siya sa mga wala pa nakadawat sa Ginoo, katong mga bata pa ba. Dahil ko ng Ginoo. Pero sa dihang maluwas na siya, makabato na siya sa kinabuhi sa Ginoo, igo na iyang pagtuo, dili ni applicable ang kasuguan. Sahay kay naapamangyapo no, labi na sa mga ginikanan ba. Bisan og naluwas na ang anak. Naagyapo ng pagbadlong. Pero kung word nga kasuguan lahi na magupo na siya. Pero gipatinaw dito, magamit ang kasuguan aron di ay pag-agak nila ngadto ni Kristo. Pareha ng inyong mga anak. Example sa Tigson. Kanang inyong mga anak, gagmay pa, kung dila gid na ninyo kasugan nga, karon kay yang people laman kinahanglan mo join gid mga, dapat mo kasuguan man na sa ginikanan. Mo appeal gid mo og young people. Kay mao ni akong sugo niya mo appeal gid mo. Unay kuan o balon, nala appeal mo wipe. Mo appeal gid mo tigo ma. Kinahanglan mo appeal mo children's meeting. Di ba na kasuguan? Kasuguan. Pero kung maluwas na, dili na pwede. Naluwas naman. Dahil ko ng Ginoo. So magamit siya
aron mag-agak day ngadto ni Kristo. Ingon din nga sa mga nga Israelites kanhi gigamit ang kasuguan, ingon nato igsoon, temporaryong gigamit sa Dios ang kasuguan aron ibutyag ang iyang katawhan nga dili hustong nakaila sa ilang kaugalingon o sa ilang kahimtang. So naigyapoy kasuguan. Unya ako ning isgutan tong usa ka example. Gigamit sab niya ang kasuguan isip tigbaton nga mobantay ug moamping sa katawhan ingog kuyog tigagak nga modala nila ngadto ni Kristo. So ang kasuguan applicable lang adtong panahon na. Nya kay ang mga Sabadista kay mag-apply man pud sila ron. Unya kay applicable ra man to adtong mga panahon sa mga Hudiyo. Manabi tatoy namo poy koy sili amigo niya silingan na mo ba pines. Iyag yung ingnon man ko niya, ikaw bradre, Kristohano man jud ka nagbasa mi kay Biblia. Oh. Iya man jud kung patuon anang yang kan Sabadista man siya. Murag medyo nakuhit pud akong kaugalingon ingko nga Brad ang kasuguan applicable latos mga Hudiyo. Unya Hudiyo day ka. Ako sangging na medyo action sa kuan. Sa dili man kay man as Biblia gisulat man as Ginoo. Ini ka Biyernes sa gabi alas 6 tama no alas 6 po Sabado di na gyud ka mulihok. Ingko sure ka. Agoy kay anang laag ko dito ko maglagan. Nakit-an man ako siya nga Biyernes sa alas 7 sa gabi nagkabuog tubig. Akong Brad, nakasala na jud ka. Kay nagkabo kag tubig di dapat mo pahulay na ka di na ka magkabo. Ning lantaw siya nako. Natanawa lagi. Manang ang kasuguan applicable atong mga panahon. Kay giagak man sila ang mga katawhan sa Israel ngadto sa pag-alagad sa Ginoo. Praise the Lord. Musulod ko ani. Motong ang Dios na iplano gi. Ako lang ning balik ko recap gamay pero dalion ako. Ang Dios na sa plano na sa tuyo. Unya gusto niya nga makabaton og hiniusang mga katawhan nga mahimo mga anak. Dayon ang iyang anak nga si Kristo mahimong panganay. Oh, dayon ang Ginoo. Dayon magpadayag niya. Mo nang gibuhat niya ang kabuhatan. Gi-restore ang kabuhatan, nagbuhat siya tawo aron mapulpil ang iyang tuyo, ang iyang plano pero kay nahulog man. No, sa Genesis 3 nahulog si Adam. Genesis 4 si Cain. No, yan gipatay igsoon. Unya nagbuhat na siya mga kalingawan nga iya. Sa Genesis chapter 6 ang mga manulunda nakigmenyo na gyud sa mga tao. Nahulog na gyud ang iyang tao nga iyang gibuhat. Nagkaus-us na gyud ang kahimtang. Sa kapitulo 11 nagbuhat na gyud sila turi ni Babel. Nagbuhat gyud sila turi ni bagitawag og Babel. Hangtod nga na wala ni gyud ang iyang tao nga iyang gibuhat unta mao'y magpadayag niya wala na dili na makapulpil sa iyang plano mo nang sa kapitulo 12 gitawag niya si Abraham unya gitawag na ni Apostol Pablo mao toy pagsangyaw sa Ginoo ngadto ni Abraham kay iya man gisaaran I will bless no ato akong cellphone napili. Men, ako basahon sa kapitulo 13, 12, Genesis 12, chapter 3. And I will bless those who will bless you, and him who curse you, I will curse. And in you, all the families of the earth will be blessed. Kadto di ay nga pagsaad, kadto nga saad sa Ginoo ngadto ni Abraham, maputoy pagsangyaw niya. Unya, praise the Lord. Naapilta niini nga saad. Wala ba ta malipay nga naapilta niini nga saad? Ang Pilipinas na panalanginan, nakabatunta nining tulusa nga Dios mo yatong pagpahimulos. Daigo ng Ginoo. Pero gingon niya Brad Gino, kini nga saad, wise magud pud ni si Abraham, kay murag siya magduha-duha ba. Kini nga saad, iya pag yung pamatud-an nga, sin saada, kanus sa kani matuman, kanus sa kani
Nahimo na siyang pakigsaad. Motong ang mga katauhan sa Israel, human niya gisaran, motong og makasala sila, maghalad na sila og kuan, no? Diha ni Adam naatay unsa man? Diha ni Adam naatay sala og tunglo. Apan diha ni Abraham naatay saad sa Dios, daygon ang Ginoo. Praise the Lord. Nya ingon siya nga apan ang gihataga gibugaton dinhi mao ang saad. Kini atong isgutan na sa tegsoon, gani na ako lang lakbitag gamay. Man. Sa Genesis chapter 12 verse 3, saad lang ang saad kay tumanunon paman. Kini wala ta sultiin ning kapituluha kon anos unsaon ug asa matuman ang saad. Wa mo po'y nag-ingon dito. Pero sa Genesis chapter 15, kining saad na himong pakigsaad nga gipamatud-an ang saad. Yawa no, gipamatud-an. Ang example ni Brother Leane, nasa amahan, nasa anak nga yang giingnan nga kaning akong kabtangan, ako ning ihatag nimo. Dayon, aron mapamatud-an tong saada, magbuhat siya og kasulatan. Pero kung buhi patong gasaad, kanang gasaad, gitawag pa nagpakigsaad. Pero kung mamatay na ng gasaad, unsa na bitawag na? Testamento na. Praise the Lord. Unya sa chapter 17 sa Genesis, gipamatud-an kining pakigsaara sa timaan sa circumcision. Apan bisan gipamatud-an na ang saad, isip pakigsaad o gilig-on, wala paghihapon kini matuman. Kadto nga saad bisag gipalig-on na, saad ra gyapon to. Adto nga panahon. Kay nganuman, wala pa man to matuman. Unya, ang saad nga gisaad niya sa iyang katawhan, motong ang iyang katawhan nga iyang kasaran kaliwat ni Abraham. Niagi man og kanabay taong dakong kangit-ngit man nilagyan, giagian, no? Ingon din si timailhan kining kangit-ngit nga sa dili pa matuman ang saad, moagig panahon sa kangit-ngit, hilabihang pagantos ang katawhan sa Dios. So kato nga saad, gisaran si Abraham, pero ang iyang katawhan niagi pag unsa man naulipon sila sa Ehipto og pila 400 years. Gidaog-daog sila dito. Siguro og apel pa ko ato nga time. Apel ko ato nga Israelites yung gisaaran. Maingon siguro ko sa na magsaad ani nga gidaog-daog ng migduro. Praise the Lord. Pero sa dihang niabot si Moses, sa Exodo, tinawang gisulti sa tuyo sa Dios nga magpista sila ngadto niya. Sa dihang naulipo nang iyang katawhan 400 years, dayon unsa man giingna niya sa Exodo 19, giingna niya si Moses nga adto ni Paraon. Unya sulti siya nga pagawason ang iyang mga katawhan aron magpista sila sa yuta nga iyang gisaad. Ang gisaad ay si Ginoo duha ka butang, no? Una, panalanginan ang iyang kaliwat og mga nasod. Dayon unsa man ikaduha, naay saad dalon sila sa yuta diin didto sila magpista. Daygon ang Ginoo. Ang gisaad niya ato nang napaymuslan. Una, napahimoslan nato kining panalangin nga mao ang Espiritu mismo. Unya ikaduha, kining yuta nga gisaad sa mga katawhan ni Abraham, mao din ni si Kristo mismo nga nahimo natong atong yuta. Daygon ang Ginoo. Mabilan ta sa atong kanta ginanta, ilugon ta mga igsoon ang yuta nga yata nana yuta. Pero kinalan pa siya, nga ilugon pa man
Kaya daghan manggod pod ning nanamuyo ani. Matag adlaw, mga higante man Kana yung pagmatas buntag. Higante man na. Kapuya kayo. Labi kayo. Bugat kayo sa tong lawas. Unya kining magpagtawag singalan si Ginoo, ikaduha, pormero, ikaduha, katulob. Muratag nakiglayog og dako kayong higante. Lord, please. Labi na kaming ma-full-timer rin, mag-MRM pas, tabugata kayo tawag ngalan Ginoo. Kanang katulog ka pa, di pagyud paigo. No? Unang, dahil ko ng Ginoo. Salamat, kini nga saad, napil ta ni nga saad. Dayon, gingnan ta din nga ang katauhan sa Dios, iya di ang kitagad, dili pinagis kasuguan, kundi pinagis sa saad. Sa dihang napagawas na sila dito sa Ehipto, dito na sila sa Kamingawan, dito na pod, no? Nagipadayag, nagisultian pigod sila sa Ginoo nga kun manimati sila sa iyang tingog, mutuman sa iyang pakigsad, mahimo silang espesyal nga bahandi ngadto niya og mahimong gingharian sa mga saserdote. Tayo ko ng Ginoo. Ug balaang nasod. Puno kay sa grasya ang pulong sa Dios. Unya, ginata dire nga diha ni Adam na ang pagkahulog, diha ni Abraham na ang saad, ug diha ni Moses na ang kasuguan. Nganong giapil pa manini sa Ginoo ang kasuguan. O saad na lang dayon ta. Nganong naa pa man gining kasuguan anto nga time. Imbis kay nakagawas sila sa Ehipto, dayon naa pa magisaad nga gihatag sa Dios ngadto ni Moses dito sa bukid sa Sinai. Mo nag diri sa sigon sa kasuguan og pinagis tabernakulo, kini di ang kasuguan mo ni ang pagtagad sa Dios. Ingon siya nga, gitagad sa Dios ang mga anak sa Israel sigon sa kasuguan pinagi sa tabernakulo. Aron masabtan nato ni akong tiwasog basa, wala makontak sa katauhan sa Dios sigon sa kasuguan. Nakontak kinuon nila siya pinaagi sa tabernakulo ug sa kahugpungan sa saserdote ug sa mga halad. Kining tulo diha makontak ang Dios pinaagi sa tabernakulo, kahugpungan sa mga saserdote ug halad ug sa mga halad. Kining tulo di ay ang katumanan ani mao day si Kristo. Kining tabernakulo mao ni si Kristo mismo. Ingon bitaw siya sa Juan 1:14 nga unsa may gingon dito? Og ni tabernakulo. Ang pulong nahimong unod og ni tabernakulo. So diha ni Kristo, praise the Lord. Makigsultianay sila dito sa Old Testament, sa tabernakulo, dito sila makigsultianay sa Ginoo. Na diha ang presensya sa Ginoo. Diyan ikaduha, kining kahugpungan sa mga saserdote. Kining kahugpungan sa mga saserdote, mao ni ang iglesia karon. Dahil ko ng Ginoo, na diha ang makigsulti ang Dios, no? Unang panahon, nay mga kuan ato sila sa kahugpungan sa mga saserdote. To sila makigsulti. Dayon ikatulo kining halad. Kining mga halad mao ni ang cross ni Kristo mga igsoon. Dahil ko ng Ginoo. Sa hulagway, gisaad sa Dios ni Abraham, gitagad sa Dios ang katawhan sigon sa kasuguan, pinagi sa tabernakulo, sa kahugpungan sa mga saserdote ug sa mga halad. Kining tulo ka butang. Ngano man di ay nganong giapil pa ni kasuguan kay ingon ani man gani ang ako ning gibasa natin awan kay ko ingon si Brother Lee. Pananglitan na usa ka Diyo nga makasala, Israelinon nga makasala. Dayon sigun sa napulo kasugo, basta makasala ka, usa lang aning pulo, putlon ka sa ilang kaliwat. So kung inguna na ang kahimtang, ang mga Israelinon atong panahon na mahurot. Mahurot sila, wala na mabilin. Siya na may plano sa Dios, yang tuyog tinguhang magpadag, wala na. Pero ingon siya, apan imbes putlon siya, gituman sa Dios ang gisaad niya ni Abraham. Nga panalanginan ang tanang nasod sa pagpanalangin niya ni anang makasasala pinagi sa halaran. Magdala gyud ang tawo nakasala og halad inihaw isip halad tungod sa paglapas.
Sa dihang makasala na, nagamit niya itong kasuguan. Kaya sa dihang kasala na sila, kaya putlo na magiging sila. So, depende silang sala. Kung gamay sala, salampate. Kung dako-dako sala, baka. No, depende sa imong sala. Dayon imong ihalad. Sa dihang mahalad na, unsa naman? Sa mahalad na sa halaran, kining halad inihaw, mapasaylo ang taong nakasala. Praise the Lord. Mo din ipagi, nga pinagi sa kasuguan, mabutyag ang iyang katawhan, nga ang ilang kahimtang dihay, no? Wala na. Apiki na ilang kahimtang. Dayon, giingnan sila, nga aron mapasaylo, adunay paghalad. Dahil ko na Ginoo. Diba, ingon na sa atong experience, diya makasalata, na himong si Kristo atong halad. Mga itagpasaylo, pinagis siyang bililhon dugo. Dayon, si Kristo na himong halad, alang sa pagpasiguli. Dahil ko na Ginoo. Gigamit sa Dios ang kasuguan, ingog salamin, nga mubutyag sa iyang katawhan. Ang kasuguan na gigamit lang niya, aron mabutyag ang iyang katawhan. Mabutyag labi na sa ilang kahimtang. Ang ilang magong kahimtang, puno sila sa sala, ug mga sala, dayon na tinunglo pagyod. So ang basahon sa Exodo, dili dahil siya sa pagkatino, dili man siya basahon sa kasuguan. So ang basahon sa Exodo, basahon dahil kini sa katumanan sa saad sa Dios. Basahon ni Kristo mga igsoon. Odo kayo basahon, ang basahon sa Exodo, puro mga hulagway. Pero mga basahon dahil siya sa katumanan o basahon ni Kristo. Sa krus o sa iglesia. Mautong tabernakulo, kahugpungan sa mga saserdote o katong mga halad. Dahil ko na Ginoo. Karon anita sa kining saad nga gituman. Gituman dahil ni Kristo kining nga saad. Dahil ko na Ginoo. Naiupat, ingon si Brother Lee, tulo ka importanteng tao. Si Adam, si Abraham, o si Moses. Napagada ikaupat. Kining Kristo mga igsoon. Kining Kristo nga may nagtuman sa saad. Pero actually, sa Biblia, na upat ka tao. Si Adam, si Abraham, si Moses, si Kristo, sa paman, bagong tao o ang bagong Jerusalem. Upat ka tao sa basahon sa Biblia. Amen. Gituman ni Kristo kining Sara sigon sa matarong nga gipangayo sa kasuguan, gihatag pinagi ni Moses. Kani magong kasuguan na siya gipangayo nga pagkamatarong. Wa man niya mo'y makatuman ani. Si Kristo raman ang nakatuman nining gipangayo. No, gipangayo nga pangayong pagkamatarong nga gipangayo sa kasuguan. Salamat sa Ginoo nga si Kristo mo'y gatuman nining nga saad. Dahil ko ng Ginoo, karon si Kristo na maayong yuta nato. Mao ang malangkubon sa tanan nga espiritu. Nga mapahimusla nato diha ni Adam na ang tunglo, diha ni Abraham na ang saad, diha ni Moses na ang kasuguan. Panday ko ng Ginoo, diha ni Kristo na ang katumanan sa saad. Na panalanginan nata mga igsoon. Kinsa pa may wala na panalangin niya ni. Pero usa ni siya kahagit na to. Gusto ba ta nga, ingon si Brother Lee, gusto ba ta nga mapanalanginan ang atong mga parente? Ang atong mga silingan. Kanang atong mga parente, atong mga silingan, ang naa nila, sala ug tunglo ra gyud. Kanang panalangin na dili ni panalangin kanang material nga mga butang. Kundi kining panalangin na mao ni ang tuluosa nga Dios. Takdo po ni sa isulti niya sa mga igsoon labi na sa small bahin sa small group. No? Gusto gyud ang Dios nga mapanalanginan ang tanang katawhan. Munang matagusan nato ingon nga mga serving ones. Dili bisan ako hagit nako ni. Daghan pa kay kog parente nga wa pa pud sila na panalangin no? Pero unya isulti nila naay mga paagi. Sayon ra kayo, mga yanong paagi. No, aron po sila mapanalanginan mga igsoon. Mapanalanginan sila sa tulosa nga Dios. Dahil ko ng Ginoo.
Kani gitawag ta ni Apostol Pablo og mga sakop sa panimalay sa pagtuo. Ang mga sakop sa panimalay sa pagtuo mao ang katawhan sa iglesia. Dili ta mga taong nagbuhat, mga tao ta nga nanimati. Dahil ko ng Ginoo. Pinaagi sa pagpanimati na dawat nato ang pagtuo. Unya kini nga pagtuo na kinahanglan pa din ni kanunay patang manimati. Aron maligon pa ning atong pagtuo. Muna nga kinahanglan tag meeting after meeting. Okay, diha sa mga meeting, diha ta maligunan ang atong pagtuo. Labitang mamati, labi sabtang maligunan ang atong pagtuo. Labing budako ang kahimuan nato sa pagpahimulos sa panalangin. Kana diyang nakulangan og pagpahimulos, nabitang ngaluya. Nabitang naluya, ako niagi man ko kaluya. Umagi maluya ta ba? Ang ato dayang pagtuwa na mo gamay ba? Mo gamay ang atong pagpahimulos. Ang atong pagtuo sa pagpahimulos sa tulas sang Dios, mo gamay na. Mo nang nagkinahanglan tag manimati kanunay sa pulong sa Ginoo. Mo nang matag buntag dinig mata nato sa dili pa ta mag morning revival. Mayingon kita Ginoo, i-circumcise ang akong dalunggan aron makapaminaw ko sa imong pagpamulong. Akong kasinatian, basin inyo po ng kasinatian, kanabitang dili ta ma-circumcise atong pandungog. Kung ang igsuon mo, sir, murag wa tay pagtagad. Ngayon ta. Pero, kadto nga igsuon, nga gigamit sa Ginoo aron siya mamulong ang Dios, wala lang ma-circumcise ang atong dunggan. Munang, makaingon to ba nga, sa puning igsuon na mo, sir, nga, wala kayo tay appreciation sa ilang siring. Sulay mo na, ako nakasulay gyud ko na. Munang mampo ko Ginoo, i-circumcise gani akong pandungog nga ma-appreciate nako ang pagpamulong sa mga igsuon. Labi na kanang morning revival. Munang buntag sayo ba nga, bitaw mo ato tag pamulong. Mailhan man nimo ng taong di mo appreciate sa gipamulong sa igsuon. Di gyud mo amen. Adum-dum bantay man na. Lingaw-lingaw. Kayo kay cellphone. Labitang mamati, labisab nga malig-on ang atong pagtuo. Muabot ang pagsulay, nawala na. Asa naman si Brajisi? Nawala naman ang meeting nga. Ang pagtuo di ay wala na. Ning ana, ning kunhod nagmayo. Nga naman, di man mamati, di man manimati, sa pagpamulong sa pulong sa Ginoo. Ang pagpamulong sa Ginoo dili man kay sa Hebro, ang pagpamulong sa Ginoo mamulong man siya diha sa anak ug diha sa iglesia, mamulong ang Ginoo mga igsoon. Diha sa atong sulod, mamulong sab siya. Praise the Lord. Mo nang mga tao gidon tatang mga tawag-untag, mga pagtuo. Gani, nakoy nadunggan sa diyang nag-training kong PTO. Gitawag tag, mo nang tawgon day tag mga magtotoo. Nahanap po ning mga magtotoo. Ano man, kay damorta, manimate, damorta, motoo. Unya, kinirabang atong pagtuo, mao dayon ni nahimo siyang, unsa man, salamin sa grasya. Ay nahimo siyang mura ba picture sa grasya. Kaya nag-example sa tekson, mura daw na siya kamera. Ang grasya mao ang talanawon. Unya ang atong pagtuo mao ang kanabang murag unsay example murag kanabang film nga inig click check ang panan-awon nga nas gawas mapatik sa atong sulod. Praise the Lord.